Araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Catriza Sahisa, nagmula sa BSED Filipino 2B. Ngayong araw, aming itatalakay kasama ng aking partner na si Nur Aini sa PE ang patungkol sa CMO number 30 serye 2004 o ang nirebisang policy at pamantayan para sa di-graduadong curriculum sa edukasyong pangguro. Noong 2004, ipinalabas ang CMO number 30 na may pamagat na Revised Policies and Standards for Undergraduate Teacher Education Curriculum. Sinimulang ipinatupad ang nirebisang curriculum noong taong panuruan 2005 hanggang 2006. Sa mga institusyong may programang Bachelor of Elementary Education or BEd at Bachelor of Secondary Education or BSEd. Ganito ang talatakdaan sa pagpapatupad ng kurikula para sa edukasyong pangguro. Ang curriculum ay dinisenyo upang makapaghanda ng mga gurong profesional na magtuturo sa mga elementarya at sekundarya sa buong Pilipinas. Itinampok sa disenyo ng kurikula ang iba't ibang component at tumutugon sa mga batayang kaalaman at kasanayan na dapat taglay ng isang profesional na guro. Foundation General Education Knowledge and Skills, theoretical knowledge about teaching and learning, methodological skills, experiential knowledge and skills, and professional and ethical values, and subject matter knowledge appropriate to the level of teaching, like preschool, elementary, or secondary. Isinaalang-alang din sa curriculum ang pangangailangan ng bawat guro na magkaroon ng malawak na kabatiran sa mga kasanayang theoretical at methodological na nagbibigay laya para maging mapang-angkop sa pagdedesenyo at pagpapatupad ng isang kagiliran sa pagkatuto na ang target ay ang pinakamataas na antas ng kakayahan sa pagkatuto ng mga mag-aaral kapag sila ay nasa serbisyo na ng pagtuturo. At narito naman ang balangkas ng curriculum. Inilalahad dito ang isang prototipong programa ng mga aralin para sa BSE or Bachelor of Secondary Education major sa Filipino. Kabuuan bilang ng unit ay 72. Ito ang General Education na merong 9 units. Meron tayong Komunikasyon sa Akademikong Filipino o Communication in Academic Filipino. Meron din po tayong pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik o Reading and Writing Toward Research. Meron din po tayong masining na pagpapahayag o Communicating Creatively in Filipino. At nandito naman po ang sa specialization. So meron po, kung yun po ay may 9 units, ito naman po ay merong 18 units, 18 courses na binubuo or binubuo to siya ng bale 54 units. So una na dito ang introduction sa pag-aaral ng wika o Introduction in Language Teaching and Learning. Meron din po tayo ditong panimulang linguistika o Introduction to Linguistics. Meron din po tayo ditong ang Filipino sa curriculum ng batayang edukasyon. O kung sa Ingles ay ang Filipino in the Basic Education Curriculum. Meron din po tayo ang labing-apat po ay ang Istruktura ng Wikang Filipino. O kung sa Ingles ay ang Structure of Filipino.
Nariyan din po ang ika-15 ay ang pagtuturo ng at pagtataya sa pakikinig at pagsasalita. Na kung sa Ingles, ito ay ang teaching and assessment of listening and speaking skills. Nariyan din po ang ika-16 ay ito ay ang pagtuturo ng pagtataya sa pagbasa at pagsulat. Kung ito ay sa Ingles ay ang teaching and assessment of reading and writing skills. Meron din po ika-17 ay ang paghahanda at pag-ebalwasyon ng kagamitang pagturo. Kung sa Ingles ay ang preparation and evaluation of instructional materials. Meron din po ika-18 ay ang introduction sa pagsasalin. O kung sa Ingles ay ang introduction to translation. Nariyan din po ang ika-19 ay ang introduction sa pananaliksik, wika, at panitikan. So, kung sa English po ay ito ay ang introduction to the research in language and literature. At ito po ang ika-20 o ika-20 po natin ay ang introduction sa pamamahayag, o kung sa Ingles ay ang introduction to journalism. Magandang araw sa atin lahat. Ako po si Noaini Raisa P. At ngayon dadako naman tayo sa ikatlong bahagi na ang guro, ang kurikulum at ang pagtuturo ng sining ng wika. Una-una itong panitikan ng rehiyon. Ang panitikan ng rehiyon, ito ay tumutukoy sa mga akadang papanitikan na likha ng mga manunulat mula sa iba't ibang rehiyon sa isang bansa. Ito ay naglalaman ng mga kwento, tula, dula at iba pang akadang nailikha bilang pagsalaysay at pagsasalamin ng kultura, tradisyon at mga karanasan ng mga tao sa isang particular na rehiyon. Ang panitikan popular naman, ito ay ang mga akada na malawak ang tinatangkilik at kinahiligan ng mga mambasa. Kadalasan nagtatampok ng mga makabuluhang kaisipan, kwento o pagsalaysay na may malawak na pagkaengganyo o pananabik sa mga tao. Maaring ito ay mga nobela, kwento o iba pang mga uri ng akadang madalas nababasa o popular sa mga classroom, sirkulasyon ng media o mga panlipunan. Ang sanay sa talumpati naman, ang sanay sa talumpati ay mga anyong pagsulat na naglalayon magpahayag ng mga kaisipan, opinyon at mga saloobin ng isang manunulat o tagapagsasalita. Ang sanaysay ay mas malaya at personal. Ang talumpati sa kabilang dako ay orihinal na nilalaman ng mga pagsasalita, may pahayag sa harap ng mga tagapakinig. Ang panunuring pampanitikan naman, ito ay isang uri ng pag-aaral o pagsusuri ng mga akadang pampanitikan. Layunin nito ang pag-unawa at pagpapahalaga sa kahalagan at kagandahan ng mga akada, kasama na ang pag-aaral sa iba't ibang mga elemento tulad ng tema, istruktura, dauhan at iba pa. Ang maikling kwentong Filipino, ito ay mga kwentong nailikha ng mga Pilipinong manunulat na may kondisyon sa pagiging maikli at palumanay na pagsasalaysay. Ito ay naglalaman ng mga kwento ng mga tauhan, pangyayari at konsepto na maiksi ngunit nangangailangan pa rin ng maayos ng pagkaayos ng struktura ng kwento. Ang panulang Filipino, ito ay mga tula at iba pang akadang pampanitikan na likha ng mga manunulat na Filipino. Ito ay nagbibigay daan sa mga manunulat na ipahayag ang kanilang kaisipan at damdamin gamit ang mga salita at struktura ng wika. Ang pagtuturo ng at pagtataya sa panitikan, ito ay ang proseso ng pagtuturo at pagsusuri sa mga akadang papanitikan. Ito ay may layunin matalakay, maunawaan at may pahalagahan ang mga kahalagaan at katangian ng mga akada. Ang pagpahalagang papanitikan, ito ay tumutukoy sa kahalagan ng panitikan bilang isang anyo ng sining at pagsasalamin ng kultura, tradisyon at kabuluhan ng tao.
Ito ay naglalayong itaguyod at palaganapin ang pagpapahalaga at pag-unawa sa halaga ng mga akadang papanitikan. At ang pagbasa ng mga obra maestra ng Filipino, ito ay ang aktibidad ng pagbabasa at pag-aaral sa mga pinakatanyag na akadang papanitikan na nailikha ng mga higit na kilalang manunulat sa bansa. At ang panitikan ng mga umuunlad na bansa naman, ito ay tumutukoy sa mga akdang papanitikan na nilikha ng mga manunulat mula sa mga bansang may mataas na antas ng kaunlaran at teknolohiya. Ang mga akdang ito ay naglalaman ng mga kaisipan, karanasan at pananaw sa buhay na nangmula sa iba't ibang lipunan at kultura sa ibang bansa. Ang dula at tubelang Tagalog, ito ay ang mga anyo ng akadang papanitikan na nahiwatig sa isalitang Tagalog o Filipino. Ang dula ay isang anyo ng sining na naglalayong magtanghal ng mga kwento at pangyayaring na ipahayag sa harap ng pangkat ng mga manonood. Samantala, ang nobela ay isang mahabang akadang papanitikan na naglalaman ng komplikadong kwento at mga tauhang binigyang buhay. Ang panitikan pangbata o pangkabataan naman, ito ay ang mga akadang papanitikan na inilaan at inakuma para sa mga batang mambabasa. Nagsisilbing daan ito upang maipakita ang mga at maipabatid ang mga aral, kwento at pagsasalaysay na may kaugnayan sa kanilang karanasan at pangangailangan. Ang malikhaing pagsulat naman, ito ay ang proseso ng paglikha ng mga sariling akada o likha ng manunulat o bawat individual sa paraang may malayang paglikha ng mga konsepto, imahe at salita sa iba't ibang anyo tulad ng tula, sanaysay, maikling kwento at iba pa. Ang pilosopiya ng wika naman, ito ay isang masanga ng pilosopiya na nakatuon sa pag-aaral at pagsusuri ng kahalagahan at kalikasan ng wika. Ito ay tumatalakay sa mga teorya, mga pagsasaliksik at mga suliranin sa pagpahalaga, pag-unawa at paggamit ng wika. Komunikasyon sa akademikong Filipino. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng wikang Filipino sa pamamagitan ng akademikong larangan. Ang layunin nito ang makapagbahagi ng kaalaman at impormasyon ng wasto at malino sa pamamagitan ng pagsulat at pagsasalita. Sunod naman ay pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Ito ay tumutukoy sa makasanayan sa pagbasa at pagsulat na kinakailangan sa pagsasagawa ng pananaliksik. Ang mga kasanayan ito ay kinabibilangan na pag-aaral ng mga aklat, artikulo at iba pang sanggunian. Pati na rin ang pagbuo ng mga sulatin na nagsasalaysay, naglalahad at nagpapaliwanag ng mga datos at impormasyon. At ang masining na pagpapahayag, ito ay paggamit ng wika na may kahusayan sa pagsasaayos ng mga salita at paggamit ng mga estilo at pagsasalin sa iba't ibang medium tulad ng panitikan, retorika, teatro at iba pang mga larangan ng sining. Ito ay naglalayong pagbibigay ng mga emosyon at kasiyahan sa pamamagitan ng paggamit ng malikhaing wika. At ang introduksyon sa pag-aaral naman ng wika, ito ay pag-aaral ng mga konsepto at teorya tungkol sa wika. Ito ay binibigyan pansin ang pag-aaral ng mga bahagi ng wika kung paano ito nabubuo at ang mga kaugnayan na pagsusuri at interpretasyon ng mga wika na ginagamit ng mga tao. At ang panimulang lingwistika, ito naman ay pag-aaral ng mga pangunahing konsepto at prinsipyo ng wikang bilang isang sistema ng komunikasyon. Ito ay gumagamit ng mga pamamaraan tulad ng pagsusuri ng mga tunog, mga estruktura ng salita at mga pangungusap. At ang Filipino sa kurikulum ng Batayang Edukasyon, ito ay isang parte ng kurikulum sa elementarya at high school na naglalayong magbigay ng mga kasanayang komunikasyonal at pananaliksik sa wikang Filipino. Bilang isang asignatura, ito ay nagpapalawak sa kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral sa paggamit ng pag-unawa sa paggamit at pag-unawa ng wikang Filipino. At ang struktura ng Filipino ay binubuo ng tunog, bantas, salita, pangungusap at teksto. Ito ay tumutukoy sa mga patakaran at kaayusan ng wika. Ito ay sumasaklaw sa pag-aaral ng mga parirala, gramatika, bokabularyo at iba pang unit ng wika. At ang pagtuturo ng at pagtataya sa pakikinig at pagsasalita, ito naman ay pagtuturo ng makasanayang nang-uugnay sa pag-unawa at paggamit ng wika sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasalita.
Kasama naman dito ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng teksto, pagpapahayag ng mga idea at impormasyon at ang tamang paggamit ng wika sa mga interaksyon sa iba't ibang sitwasyon. At ang pagtuturo ng at pagbabasa at pagsusulat, ito naman ay pagtuturo at pagdevelop ng kasanayang pagbasa at pagsulat. Kasama sa pagtuturo ng pagbasa ang pag-unawa sa mga teksto at pag-analisa ng impormasyon, habang kasama rin sa pagtuturo ng pagsulat ang pagbuo at pagpapahayag ng sariling idea at kaisipan sa tulong ng wastong istruktura at estilo ng pagsulat. At ang paghahanda at evaluations ng kagamitang pangturo, ito ay ang proseso ng paghahanda, pagsasaayos at pagganap ng materyales at kagamitang pang-edukasyon na ginagamit sa pagtuturo. Kasama dito ang pagbuo ng mga estrategiya, modules, audio, visual, presentations at iba pang mga materyales na maghahatid ng kaalaman sa mga mag-aaral. Ang evaluasyon naman ay ang pagtatasa sa kahusayan at epektibidad ng mga kagamitan na ginagamit sa pagtuturo. At ang introduction sa pagsasalin, ito ay pag-aaral ng mga konsepto at prinsipyo sa pagsasalin ng wika. Naglalayon ito na magbigay ng tamang interpretasyon at paglilipat ng kahulugan mula sa isang wika patungo sa ibang wika. Kasama dito ang pag-aaral ng mga pamamaraan at teknik na ginagamit sa pagsasalin ng mga tekstong pampanitikan, akademiko o teknikal. At ang introduction sa pagnanaliksik, wika at panitikan, ito naman ay pag-aaral ng mga pangunahing konsepto, pamamaraan at proseso sa pagsasagawa ng panaliksik na naugnay sa wika at panitikan. Kasama dito ang pagbuo ng mga sistematikong pag-aaral, paggamit ng wastong metodolohiya at pagsusuri ng mga datos at resulta. Layunin nito ang magbigay ng malalim at malawak na kaalaman tungkol sa wika at panitikan. At ang panghuli naman, ito ay introduction sa pamamahayag. Ito ay pag-aaral ng mga prinsipyo, proseso at larangan ng pagpapahayag. Pamamahayag. Kasama dito ang pag-aaral ng mga uri ng pamamahayag tulad ng pag-uulat, pagbabalita, pagsusulat ng patalastas at iba pang mga anyo ng komunikasyon sa iba't ibang medium na tulad ng print, radyo, television at online media. Yan lamang po. Maraming salamat.